Agad na napaatras si Ye Chuan dahil sa biglaang ginawa ni Qi Chunying. Hindi niya inaasahan ang ganoong kilos mula rito kaya bahagya siyang natigilan. Sa kabilang banda, agad namang nagalit si Miss Jiang at malakas na sumigaw kay Qi Chunying, pinagsasabihan itong huwag basta-basta humihipo ng tao. Agad na lumingon si Ye Chuan kay Miss Jiang. May mahalaga sana siyang sasabihin, ngunit hindi na niya naituloy ang kanyang salita dahil bigla siyang nilapitan ni Qi Chunying. Sa paningin ni Ye Chuan, habang papalapit ito sa kanya, mukha itong isang malaking baboy. Habang nakatingin sa kanya, diretsahan siyang pinagsabihan ni Qi Chunying na siya na ngayon ang kinaiinteresan nito at maaaring maghintay muna ang iba pang bagay. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangang niyaya siya nitong maglaban. Dahil dito, agad na nabahala si Ye Chuan at bahagyang napaatras habang sinasabing hindi na kailangan ang ganoon. Ngunit taliwas sa inaasahan niya, biglang natuwa si Miss Jiang. Sinabihan niya si Ye Chuan na ipakita nito ang tunay niyang lakas. Para kay Miss Jiang, ang makapag-sparring laban sa isang eksperto ay isa ring magandang pagkakataon para mas lumakas pa siya. Walang pag-aaksaya ng oras, agad na nagutos si Qi Chunying sa lahat ng naruroon na umatras upang makapagsimula sila ng sparring. Narinig naman ni Ye Chuan ang mga bulungan ng mga tao sa paligid. Para sa mga ito, tuturuan na raw ng instructor ng leksyon ang baguhan. Sa kanilang paningin, magiging magandang palabas daw ang mangyayari. Dahan-daang iniunat ni Qi Chunying ang kanyang kamay patungo sa lagayan ng mga espada. Sa malakas na tinig, tinawag niya ang kanyang espada upang lumapit sa kanya. Ilang saglit lamang ang lumipas at kusang kumilos ang napakalaking espada, bago mabilis na lumipad patungo sa kanyang kamay. Walang anumang babala, agad na naglunsad si Qi Chunying ng isang napakabilis na pag-atake laban kay Ye Chuan. Isang malakas na hampas ang kanyang pinakawalan. Diretso itong tumama sa sahig at agad na nagdulot ng matinding impact. Nabiyak ang lupa at nagkalasog-lasog ang mga bato dahil sa lakas ng tama. Nagulat si Ye Chuan sa nangyari at napatanong kung ano ba talaga ang ginagawa nito. Tinanong pa niya kung balak ba siyang patayin nito. Ngunit hindi siya pinansin ni Qi Chunying. Sa isang iglap, tumayo ito sa ibabaw ng kanyang napakalaking espada at mabilis na tumalon, kasunod ang isang napakalakas na sipa na diretso niyang ipinukol kay Ye Chuan. Dahil sa lakas ng atake, tumilapon si Ye Chuan at marahas na sumadsad sa sahig. Habang dahan-dahan siyang bumabangon, napahawak siya sa kanyang ulo habang nagtataka kung anong klaseng nakakatakot na lakas ang mayroon ng babaeng iyon. Ngunit bago pa man siya tuluyang makabangon, muli nang sumugod si Qi Chunying. Mabilis itong tumalon habang inihahanda ang panibagong malakas na pag-atake gamit ang kanyang malaking espada. Kasabay nito, sinigawan niya si Ye Chuan at sinabing seryosohin ito ang kanilang sparring. Muli niyang buong lakas na inihampas ang kanyang espada. Sa sandaling tumama ito sa sahig, muling umalangaw-ngaw ang malakas na impact. Nagkalasog-lasog ang mga bato sa paligid at agad na nabalot ng makapal na alikabok at usok ang buong lugar. Nang makita iyon ni Miss Jiang, hindi niya napigilan ang pag-aalala. Hawak ang kanyang dibdib, napaisip siya kung nababaliw na ba si Qi Chunying. Umaasa siyang huwag sanang masaktan ng husto si Ye Chuan. Ngunit sa gitna ng makapal na alikabok, bakas ang matinding gulat sa mukha ni Qi Chunying nang makita niyang nagawa palang salagin ni Ye Chuan ang kanyang napakalaking espada gamit lamang ang kutsilyo nitong pangkatay ng baboy. Makikita ang pagkamangha sa kanyang mukha habang nakatingin kay Ye Chuan. Sinabi niya rito na hindi iyon masama. Para sa kanya, kahanga-hanga na nagawa talaga nitong pigilan ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ay bahagya siyang napangiti at sinabing mukhang kailangan na niyang maging medyo seryoso sa kanilang sparring. Seryosong sinabi ni Ye Chuan na mukhang hindi titigil si Qi Chunying hanggat hindi niya ito naibabaon sa lupa. Pagkarinig doon, lalo pang natuwa si Qi Chunying. Pinuri niya si Ye Chuan at sinabing maganda ang ipinakita nito. Para sa kanya, iyon mismo ang espiritong gusto niyang makita. Dahil doon, agad niyang sinabihan si Ye Chuan na ulitin na nila ang kanilang sparring. Ngunit bago pa man sila muling makakilos, bigla na lamang nagbago ang ekspresyon ni Qi Chunying. Napatingala siya sa langit. Halos kasabay nito, napaangat din ang tingin ni Ye Chuan at Miss Jiang, parehong naguguluhan sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Bakas ang pagkagulat sa mukha ni Qi Chunying habang nararamdaman ang kakaibang enerhiyang kumakalat sa paligid. Dahil dito, agad niyang tinanong ang lahat kung nararamdaman din ba nila ang enerhiyang iyon.
Mula sa kalangitan, isang napakaliwanag na enerhiya ang biglang bumulusok paitaas. Ang kakaibang pagputok ng enerhiya ay kitang-kita maging mula sa kanilang kinatatayuan. Doon napagtanto ni Chi Chunying kung ano ang nangyayari. Isa itong bagong secret realm. Hindi ordinaryong pangyayari ang enerhiyang iyon, at malinaw na ang pinagmulan nito ay ang bagong bukas na guho. Samantala, sa kabilang panig, napapaisip si Yu Xiaohuan kung bakit hindi pa bumabalik si Ye Chuan. Habang kasama niya ang sugatang si Wang Yuan, lalo siyang nababahala dahil patuloy pa ring masama ang kondisyon nito. Sa kabilang banda naman, sa mansiyo ng Thunder Lion Alliance, 3 tauhan ang nakaharap sa kanilang pinuno. Malamig na ipinaalam ng pinuno sa kanila na patay na ang kanyang nakababatang kapatid na si Lei Gang. Hindi makapaniwala ang isa sa mga tauhan nang marinig iyon. Agad siyang nagtanong kung paano nangyari ang ganoong bagay. Para sa kanila, halos imposibleng basta-basta mapatay si Lei Gang. Sa sandaling iyon, ang dalawang sibat ni Lei Gang, na patuloy na naglalabas ng lilang kidlat, ay biglang bumuo ng isang mensahe. Malinaw na ipinahayag ng mensahe na ang pumatay kay Lei Gang ay ang Nine Heaven Alliance at isang pig butcher. Sa isang iglap, nagliyab ang galit sa mukha ng pinuno ng Thunder Lion Alliance. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao habang mariing sinasabing pagbabayaran niya ang Nine Heaven Alliance sa ginawa ng mga ito. Samantala, nalipat ang eksena sa Xia family residence. Masayang-masaya si Xia Yan habang mabilis na tumatakbo palabas, ngunit agad siyang pinigilan ni Mr. Zhao, na nagtatanong kung saan siya pupunta at ano ang balak niyang gawin. Agad na inilabas ni Xia Yan ang isang pil at masiglang sinabi kay Mr. Zhao na gumamit siya ng dugo ng goblin, mata ng Big Eye Monster, at pakpak ng bloodbath upang makagawa ng panibagong formula. Gusto raw niya itong ipakita agad sa kanyang ama. Bahagyang alang-inang pinagsabihan siya ni Mr. Zhao. Ipinaliwanag niya na kasalukuyang nasa pulong ang head ng pamilya kasama ang 4 na kilalang eksperto, kaya mas mabuti raw na huwag muna niya itong gambalain. Napasimangot si Xia Yan sa narinig. Para sa kanya, napaka-boring naman noon. Kung ganoon daw, lalabas na lang siya at hahanapin niya si Ye Chuan upang makipaglaro. Pagkarinig noon, agad na nabahala si Mr. Zhao at mabilis siyang pinigilan. Sinabihan niya si Xia Yan na huwag muna ngayon dahil pakiramdam niya ay napakadelikado ng sitwasyon sa labas sa mga oras na iyon. Samantala, sa loob ng meeting room ng ama ni Xia Yan, seryoso ang atmosphere. Habang kaharap ang 4 na dakilang eksperto, nakakunot noo niyang tinanong ang mga ito kung naramdaman din ba nila ang kakaibang enerhiyang biglang lumitaw. Tahimik na tumango ang 4 na eksperto bilang sagot. Dahil dito, malamig ngunit determinadong sinabi ng ama ni Xia Yan na kung nais ng pamilyang Xia na lalo pang patatagin ang kanilang posisyon sa mundo ng martial arts, ang bagong secret realm na iyon ay isang oportunidad na hindi nila maaaring palampasin. Para sa kanya, ang bagong secret realm na iyon ay isang bagay na kailangan nilang mapasakamay. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.